Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. O mga kabunyog, ah, itong si Attorney Lorna Kapunan, ay nag-suggest, ang suggestion ni Attorney Lorna Kapunan ayon sa kanya dapat daw, dapat daw itong si Sara Duterte, kailangan nito magsailalim sa psychiatric evaluation, Sabi ni sabi mismo 'yan ni Attorney Lorna Kapunan. Hindi ito mga kabunyog hindi ito biro. Oh, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, "The President should be subjected to a psychiatric evaluation. I will repeat it now. We do not need a lutang president." Oh, yan Seryosong suggestion 'yan. Hindi po 'yan hindi lang 'yan parang patutsada lang o pabiro, hindi. Kasi itong mga lumabas na mga yung mga pagdinig, yung mga hearing sa Justice Committee tungkol sa impeachment ni Sara Duterte, maraming mga lumabas doon, maraming mga na-reveal doon na medyo medyo nakakabahala yung yung takbo ng pag-iisip, yung takbo ng pag-iisip ng ni Sara Duterte ay nakakabahala. Hindi normal hindi normal. Yung kanyang temperament, yung mga yung mga niya. Actually, yung mga pagbabanta niya na mayroon na daw siyang hinire na assassin, napapatay sa pangulo, sa First Lady at sa kay dating Speaker Martin Romualdez. Oh, pinalabas doon sa kamera yung mga ni Sara, yung mga tantrums niya, yung sabi niya gusto niya i-chop yung ulo ng pangulo. Kumbaga maraming mga lengguwahe, maraming mga ginawa si Sara Duterte na nakita doon sa pagdinig ng kamera na medyo ibang klase ito. Ibang klase ito, mahirap kung maging presidente ito, grabe ang mangyayari sa Pilipinas. Parang ang sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan, mas ito pa yung dapat isailalim sa evaluation. Kasi ang mga DDS ang pinapanawagan nila si PBBM daw ay mag-undergo ng drug follicle test kasi daw involved daw sa illegal na droga. Pero kung titingnan natin mukhang mas mas seryosong usapin pa itong si si Sara Duterte kasi yun talaga nakita natin, yung involvement ni PBBM sa illegal na droga ano pa yun, aligasyon lang yun. Pero yung ugali ni Sara Duterte na yung temperament niya, yung pagiging bratinila, yung hindi niya makontrol yung sarili niya, nakita mismo 'yan doon sa mga niya, yung pinalabas ng mga video doon sa hearing ng Justice Committee, kitang-kita, Kaya ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan, delikado 'to. Siyempre ang Vice President papalit ka sa presidente, Kung may mangyari sa presidente papalit ka, At kung may plano siyang tumakbong pangulo sa 2028 ay lalong dapat magsailalim siya sa psychiatric evaluation. Delikado ang bansa kapag ang naging pangulo ay medyo may S. May S, may sayad. Ano 'yan, hindi normal yung takbo ng pag-iisip niya. Hindi naman sa sinasabi nating sira ulo, hindi, kundi 'yun, yung mga pinagsasabi ni Sara, yung pinagagawa niya, yung pagbabanta sa buhay ng pangulo, yung maraming mga sinasabi niya na
ano, hindi normal, sa isang, magiging presidente. Kasi nandiyan ang posibilidad na maging presidente siya kasi vice president siya, eh. Siya ang constitutional successor at may plano pa niya siyang tumakbo sa 2028. Kaya sabi ni Attorney Lorna Kapunan, dapat kay Sara Duterte mag-ano, magsailalim sa psychiatric evaluation. Kawawa ang bansa, hindi puwede ang ano, ganyan na ano 'yan, vice president 'yan. Posible yang maging presidente kung may hindi magandang mangyari sa presidente. Kaya ano, hindi sa totoo lang seryoso yang ano na 'yan, yang suggestion na 'yan ni Attorney Lorna Kapunan. Sa mga pinapakitang gawi-gawi, pagsasalita ni Sara Duterte, kailangan niya talaga ng psychiatric evaluation. Kailangan i-evaluate yung takbo ng pag-iisip niya, eh. Normal ba siya or ano? Ah, Kasi ano 'yan, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Constitutional successor 'yan, hmm. Ako sang-ayon ako dun sa suggestion ni ano, mungkahi na 'yan nito ah, ni Attorney Lorna Kapunan. Maano nga 'yun, may basis 'yun, eh. Ah, Kasi nakita na natin ang mga ugali, gawi-gawi, yung mga pagsasalita, yung mga actions ni Sara Duterte. Ano, unstable, eh. Yung takbo ng pag-iisip hindi stable, hmm. Hindi normal kaya dapat talaga sumailalim sa psychiatric evaluation. Ah, Ano 'yan, actually daw nung nagbanta nga si Sara sa buhay ng pangulo, ng first lady, doon sa imbestigasyon ng NBI, rine-require daw sana na magpailalim sa psychiatric evaluation. Hindi naman daw pumayag si Sara Duterte. Hindi pumayag. Pero ano 'yun, kailangan 'yun, eh. Kailangang makita talaga normal pa ba ang takbo ng pag-iisip niya. Kasi papalit siya sa pangulo kung may mangyari dito, eh. 'Yan mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.